Magandang araw po. Ako po ay si Pastor Dave at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong series na Upside Down Kingdom. And today we explore the fourth, ang pang-apat po, na halimbawa, that Jesus gave to emphasize internal righteousness, which is the righteousness of the heart. So basahin po natin ang Matthew 5 verse 33 to 37. Narinig din yung sinabi sa inyo ng mga ninuno, huwag kang susumpa na walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag niyong sasabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito ay trono ng Diyos. O kaya, saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kanyang tungtungan. Huwag din niyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa sa ang iyong ulo, sapagkat isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idinaragdag dito ay buhat na sama-sama. Pagkatapos po talakayin ang adultery and divorce, ngayon itinuon ni Jesus ang kanyang atensyon sa panunumpa at panata o vow and oaths. Muling ipinakita ni Jesus ang koneksyon ng mga bagay na ito pagdating po sa puso, pagdating po sa puso ng tao. Vow, panata, oath, panunumpa. A more familiar word to describe an oath or a vow ay ang salita pong promise o sa Tagalog po, pangako. Na mga panahon po na iyon, naging kagawian po ng mga Hudyo ang panunumpa at magbigay po ng panata. Kaya nga meron nga pong mga paalala at patakaran na ibinigay po ang lumang tipan or Old Testament pagdating po sa kahalagahan po nito. In Deuteronomy 6 verse 13, magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Paglikuran nyo siya at sa kanyang pangalan kayo manunumpa. Gaano kaseryoso po ang manumpa sa pangalan ng Diyos? Si R.T. Kendall po sa kanyang librong Sermon on the Mount, once the name of the Lord Yahweh was mentioned, it meant you brought God in. The ancient Jew had deepest respect for that name. Once his name was invoked, it became a debt to be paid to none other than Yahweh himself. If a person owed money, he brought in God's name for assurance that his word would be kept. If a person owed money and his creditors wanted assurance that debt would be paid, he said, I swear to you by the name of the Lord. The creditor felt good, knowing that he would surely get his money. From that moment, pakinggan niyo po ito, for the debtor, it was like having to pay God himself. Na parang nagbabayad ka sa Diyos, hindi dun sa tao. Ganun po kaseryoso, ganun po kabigat po. Pagdating naman po sa panata o pangako sa Diyos. Numbers 30 verse 1 to 2, sabi ni Moises sa mga pinuno ng bawat lipi ng Israel, ito ang utos ni Yahweh. Kung kayo ay merong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan tuparin nyo ang bawat salitang binitawan nyo. So dito makikita po natin, for the Israelites, during that time, yung mga panahon po na yan, an oath refers to a promise made in God's presence to another human party, whereas a vow refers to a promise made directly to God. So yan po yung oath, pangako po sa presensya ng Diyos na ginawa mo para sa iba at ang pangako naman po para sa kanila ay pangako na binigay mo sa Diyos. Ito isang bagay po na ginagawa pa rin ng marami. Tama po ba? We make promises to people using the name of God. We make promises to God. Ang Diyos ang aking saksi. Tutuparin ko ang pangako ko sa iyo. Panginoon, ako'y nangangakong gagawin ko ang isang bagay. Bakit kailangan ang manumpa, panunumpa, at panata? Kung babalikan po natin si R.T. Kendall, why make a vow? Why swear an oath? The issue is one of credibility. Credibilidad po. How can you be sure one is telling the truth? How can I know I can trust you? Should I really believe you? How can I know for sure you will keep your word? Answer, if one swore an oath, you can be sure it was the truth.
If one made a vow, you could count on it being fulfilled. Paano makakatiyak na nagsasabi ng totoo? Paano makakatiyak na pwedeng pagkatiwalaan? Yun po ang gamit po ng panunumpa at panata po. Alam niyo po, maraming tao ginagawa pa rin po ito. Di po ba? Yung tinatawag po na swearing. Not the other meaning of swearing. Yung I swear on my life, I swear on my parents' grave, I swear to God. O pwede iba po sa atin, naalala po ito? Naalala ko, noon ko po, bata pa. At gusto kong yung mga ako, yung manumpa, ika nga, no, na titiyakin na yung gagawin ko, ay yung sinabi ko, gagawin ko. Di ba, meron tayong promise, cross my heart, hope to die. R.T. Kendall, balikan po natin. In ancient times, you could be sure one was telling the truth if one swore an oath. It put an end to all argument. If he made a promise, one may or may not believe it. But if you swore an oath or made a vow, one always believe it. One did not violate the oath. So, ganun po siya kaimportante, ganun po siya kabigat po. Pag binigay po yan, talagang katiyakan po yan. Bigyan muna po natin ng tuon po isang bagay, ang ilang bagay po sa Matthew 5:33 to 37, para mas maintindihan po natin ang konteksto ng mga talata po na ito. Narinig din yung sinabi sa inyong mga ninuno. Sa paggamit sa mga salitang ito ni Jesus, importante na maalala po natin na yun na nga po, no, na hindi binabaliwala o kaya inaalis ni Jesus ang batas o katuruan na ibinigay po ni Moises. Ngunit gusto niyang ipakita ang pinagkaiba ng totoong katuruan ng Diyos at kung ano ang tinuturo ng mga eskriba at pariseyo. Kung ganon, Pastor Dave, puntahan natin ang sinasabi naman na ito ni Jesus sa mga talata na ating binasa. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Pinagbabawal po ba ng Panginoon ang manumpa at pagbibigay po ng panata? Ang iba, alam niyo po, ito ang kanila pong paniniwala na talagang hindi pwede kahit anong okasyon sa lahat ng pagkakataon ang manumpa. Kung ganun po, ang hirap pong bigyan po ng paliwanag eh. Ang sinulat po ni Pablo. Of course, later on, it came later on po, no? In Romans 1, for example, nung sumulat po siya sa mga taga-Roma, sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak na walang tigil na binabagit ko kayo sa aking panalangin. Nung sumulat po siya sa mga taga-Pilipos, sapagkat saksi ko ang Diyos, ito na naman po ulit, kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa pagmamahal ni Kristo Jesus. Nung sumulat po siya sa mga taga-Korinto, saksi ko ang Diyos na kaya hindi na ako tumuloy dyan sa Korinto ay dahil ayaw kong sumama ang loob niyo sa akin. Nung sumulat po siya sa mga taga-Galasya, tungkol sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo, sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Mismo ang ating Panginoon Jesus nanumpa po sa Matthew 26. At sinabi ng pinakapunong pari sa kanya, pinanunumpa kita sa harapan ng Diyos na buhay, sabihin mo sa amin, kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanya, ikaw na nagsabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan na kapangyarihan at dumarating na sa mga ulap ng langit. Kaya nga po maraming Bible scholars sa magsasabi po na Jesus prohibited the use of misleading oaths. But he did not intend to prohibit all use of oaths. Oaths in courts, marital vows po, oaths of office, and the use of other oaths on solemn occasions to emphasize one's truthfulness, yung pagsasabi po ng katotohanan. Many scholars believe that the statement of Jesus is a more specific prohibition against the deceitful and false system of oaths that had developed during that time. Nung panahon po na yon, naghanap na po kasi ng butas ang tao eh. Naghahanap po ng paraan kung paano nila iikutan po ang batas o katuruan po ng Diyos pagdating po sa bagay po na ito. Parang katulad po nung napainggan po natin. Di po ba? Nung nakaraan po, when it comes to divorce po. At ano po yung mali at madayang sistema
ng panunumpa na ginawa na po nila noong mga panahon po na yun. Sumusumpa po sila sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos pero hindi sa Diyos mismo. They began to swear by heaven instead or by earth or by Jerusalem. Yan yung loophole. Sa paraan na ito, it was slightly less serious. Yun ang kanila pong tingin. If you did not keep your word, so by examining how closely the oath was tied to the name of the Lord determined whether it was absolutely binding. After all, kung talagang may bisa ba yan o wala. Ito po ba ang kanilang version po ng tinatawag po natin yung fingers crossed? Alam niyo po yun? Known Christian writer, Charles Swindoll. Apparently, the people had become untrustworthy in their promises and nonchalant about actually following through on commitments. To get others to take their promises seriously, people had to swear by heaven, by the earth, by Jerusalem, or by their own lives in an almost superstitious sort of way. But even in this swearing, there was a catch. None of them actually used the name of God. As such, some were interpreting these oaths as allowing for a bit of flexibility. If a man broke a vow sworn by Jerusalem, Jerusalem would be offended, but not God. Toussaint puts it well. The Jewish concept of taking oaths was based on a false interpretation of Leviticus 19, verse 12, you shall not swear falsely by my name. They thought that any oath, therefore, did not include the name of God, was not binding. Sometimes, tingnan niyo po ito, this oath even came to be used as a means of deceit. Gumawa na po sila ng isang sistema ng panunumpa na kaysa tiyakin ang pagiging tapat, naging paraan para umiwas sa parusa kung nagsisinungaling. Gumawa sila ng isang sistema ng panunumpa na pinapakita kung kailan ka nakakaiwas sa pagsisinungaling at kung kailan hindi. Isang sistema po kung saan nabigyan ng katuwiran po ang pagsisinungaling. Through divorce, people found a way to legalize, justify adultery. Through oaths and vows, people found a way to legalize, justify lying. Kaya nga po dito po sa Matthew 5, verse 33 to 37, we see Jesus calling the people of God to be people of the truth, maging tao ng katotohanan. While the scribes and the Pharisees had developed a system of oaths that allowed them to shade or sidestep the truth, Jesus wants them to understand that God calls His people, tinatawag niya tayo to a greater level of honesty. Yes, Matthew 5, 33 to 37 are verses that talks about oaths and the misuse of oaths. But beyond that, there are verses of Scripture that deals with dishonesty, being truthful, and living a life of integrity. Yan po siya. Yung talagang binibigyan ng tuon po ang pagsisinungaling. Ang kahalagaan po na dapat tayo po ay nagsasabi ng katotohanan at yung mamuhay po tayo na may integridad po. Kaya ngayon po tatlong bagay, 3 things that we need to do, kailangan po natin gawin, to establish integrity in our speech and in our life. Na makikita po natin sa Matthew 5, verse 33 to 37. Ang unang-una po, eliminate untruthfulness. Balikan po natin ang Mateo. Nang narinig din yung sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa na walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag yung sasabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din yung sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring panumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa inyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. In these verses, sa mga talata po na ito, we see the tendency of people to use oaths to lie. Ginagamit na po para magsinungaling nga po eh. Promising when we intend not to fulfill it, also revealing our tendency for half-truths and exaggerations.
Kaya hayaan niyo po kung natanungin ko po ang mga bagay po na ito. So sa araw po na ito o sa ating pong talakayin ngayon pong araw po na ito, ay talagang meron po mga tanong po na gusto ko pong tanungin po natin, tayo pong lahat sa ating pong sarili. Gaano kadalas mong nakikita ang sarili mo nagsisinungaling? Yan. Sunod, gaano kadalas kang hindi tumutupad sa pangako? Aray ko po. Gaano kadalas kang magsalita ng labis o lagpas tungkol sa isang bagay? Yung nag-exaggerate ka na. Okay din po itong tanong po na ito. I speak no lie when I say by nature, we are prone to exaggerations, half-truths, and even blatant lies. Agree po ba kayo? Meron nga ako pinapanood po dati na isang palabas po sa TV. Malamang iba sa atin, naalala niyo po ito dahil sikat po eh. Ang palabas po na ito, House MD. Kung saan ang bida po ng palabas ay lagi niya pong sinasabing, everybody lies, lahat nagsisinungaling. Lahat nagsisinungaling. Pagsisinungaling. Maganda mapainggan po natin ang mga datos po na ito, pag-aaral po na ito, pagdating po sa pagsisinungaling. One, according to a study by the University of Massachusetts, 60% of people can't go 10 minutes without lying. Hindi makatagal po ng 10 minuto. Ayan, nagsisinungaling ulit. Men and women lie equally but about different things. Men are more likely to lie about their achievements, while women are more likely to lie to protect someone's feelings. 21% of people lie to avoid being around other people. Ginagawa po ba natin po ito? Sisinungaling para hindi mo makasama ang isang tao. 20% of people lie to be humorous, such as when telling a joke or making a prank. 70% of all liars claim to be willing to do it again. Grabe po, no? 70% of all liars claim that they are willing to do it again. Ito naman po, bakit nagsisinungaling ang tao? Bakit tayo nagsisinungaling? Ano po bang mga dahilan po? Sabi nga po, people lie to make themselves look better. A little exaggeration makes a story more exciting and believable. Tama, di po ba? Paladadagdagan, mas gumaganda po yung kwento eh. Mas nagiging kapaniwala eh, di po ba? Sabi nga po, bakit nagsisinungaling ang mga tao? People lie to protect themselves from consequences. Yan. Yan, marami po yan. Nagsisinungaling po, di po ba, para maitago po isang pagkakamali o isang kasalanan o isang bagay na ayaw nila malaman ng iba. Bakit nagsisinungaling po tayo? People like to gain something they want. Nagsisinungaling, alam niyo po yun, para makuha yung gusto po. To get the favor of people, nagsisinungaling to get that promotion po, nagsisinungaling para magkaroon ng mga benepisyo, katulad po na tinatawag natin mga tax benefits. Sa totoo, madali tayo magsinungaling dahil po sa pagiging makasalanan. Tayo ay nagsisinungaling dahil sa pagiging makasalanan. Dahil sa tinatawag po na sinful nature. Ang unang kasalanan na nangyari po sa daigdig ay dahil po sa isang kasinungalingan. Naalala po natin? The serpent deceived Adam and Eve, and the result of the deception plunged the world into sin and destruction. And from that point, mula po nung punto po na yun, panahon po na yun, lying became common and rampant. Sin has affected the character and integrity of people. Children struggle with lying. Alam niyo po yun? Adults struggle with lying. Even the elderly struggle with lying. Dishonesty is an epidemic from the home to the workplace. Alam niyo po, dahil po sa kasalanan, nandyan lagi po ang dishonesty, pagsisinungaling, deception, panlilinlang, distrust, kawalan po ng tiwala, di ba? Yan ang epekto po ng kasalanan. Nakitang-kita po natin. Di po ba sa ating pong lipunan po, napakadaming pagsisinungaling, napakadaming paglilinlang, di ba? Nandun po yung kawalan po ng tiwala sa ibang tao po o sa ating kapwa. Paul in Romans 3 described the effects of sin on humanity this way. Sabi nga po ni Pablo dito po, nung sumulat po siya sa mga taga-Roma, ang kanilang pananalita ay hindi masikmura tulad ng bukas na libingan. Ang kanilang sinasabi, puro pandaraya. Ang mga salita nila ay parang kamandag ng ahas. Yun ang epekto po ng kasalanan.
Ang mga sinasabi po, di po ba, ng tao yan, puro pandaraya. Sa totoo lang po, tayo po ay nasa panahon na mahirap magtiwala sa tao. Tama po. Tayo ay nasa isang panahon na kailangan natin ng saksi at mga dokumento para, para patibayin po ang isang usapan o isang pangako. Tama po ba ako? Tayo ay nasa isang panahon po na madali lang sa tao ang magsinungaling at mandaya po. Kita po natin po yan. Tayo po ay nasa panahon po na napakadami pong kasinungalingan na ating pong napapainggan, ating pong nababasa. Kaya si Pastor John Mark Comer, if lying were unknown, there would be no need for oaths. Every day we are assaulted by lies. Totoo po, araw-araw. Ang dami pong kasinungalingan, di po ba, na dumarating po sa ating pong isip. Every day we are assaulted by lies about who God is, who we are, what the good life we all crave actually is, deceptive ideas that play to the disorder desires in our own chest that are often normalized in the kind of echo chamber of culture at large. And if we come to believe those lies, if we let them into our bodies and live as if they are true, they wreak havoc in our souls and sabotage our peace. Talagang sisirain po ang ating pong buhay po. Nung maliit pa po ang aming mga anak, ang mga anak ko po, lagi naming, kami po, kami po mag-asawa, lagi po namin kinikwento po ito sa kanila. Ang kwento po nung The Boy Who Cried Wolf. So ang kwento po, meron po isang bata po na siya po ay nag-aalaga ng tupa. So dahil, pwede po maging boring po yung ganong klase pong trabaho, di po ba? Hindi namang araw-araw may umaatake po dito sa mga tupang ito. So, may isang araw, sobrang bored po, yung bata. Sigaw po siya. Okay? Wolf, wolf, wolf! Lobo, lobo, lobo! Yan po yung Tagalog So, napainggan po ito ng mga villagers. Takbo po sila kung nasaan po yung bata po, At nung pagdating po nila, wala naman pong wolf. At tumawa po yung bata. Parang nakaisa po siya. At naging paalala po ng mga taga-nayon, yung the villagers, don't tell lies, you must not tell lies. Dapat di ka nagsasabi ng kasinungalingan. Baba po sila ulit sa nayon po. Okay? Maya-maya po, na-board ulit po yung bata. Sigaw na naman po siya. Sabi niya na naman po, wolf, wolf, wolf! At takbo na naman po yung mga villagers. Pagdating po nila doon, walang wolf. There's no wolf. Naaatake doon sa mga tupa po, So tawa na naman po yung mga bata, but this time, galit na po yung mga taga-nayon. Sinasabi sa kanya na, dapat hindi ka nagsisinungaling. You must tell no lies. Baba po sila ulit. Maya-maya po, nung siya po ay nagbabantay, biglang may dumating na talaga na wolf. Hindi na po siya, totoo na ito, biglang may dumating nga. Siguro kakasigaw niya po, ay ang lumapit na talaga yung totoong wolf. So sigaw po siya, wolf, wolf, wolf! But this time, hindi na po umakyat po yung mga taga-nayon. At sinasabi nila sa kanilang sarili, malamang sisinungaling na naman po mga ang batang ito. So nobody came to help because nobody wants to believe the boy anymore. And the wolf ate all the sheep. Magandang payo mula kay English writer Samuel Johnson para sa ating po mga magulang. Painggan niyo po ito. Accustom your children constantly to this, the telling of the truth. Sanayin niyo ang mga anak niyo na nagkasabi ng totoo. If a thing happened at one window and they, when relating it, say that it happened at another, do not let it pass. Huwag niyo palagpasin. Diba? Kasi kung titignan natin, di po ba, parang pwede nagkamali sa detalye, di po ba, hindi naalala ng bata. So, di po sinasabi niya, i-correct ka agad po yun. But instantly, check them because you do not know where deviation from truth will end. It is more from carelessness about truth than from intentional lying that there's so much falsehood in the world. Kaya magandang paalala po yan sa ating po mga magulang. By the way,
It is also good to mention that the falsehood in this world is not just in the words that we say. Alam niyo po yun? Hindi lang po sa mga bagay na lumalabas po sa ating bibig, but also the life, ang buhay din po natin. Living a life of duplicity, di po ba? Yung talagang parang dalawang buhay mo. O pwede rin po apply, di ba? Parang doble kara. Saying one thing and doing another thing. Do you know what? There can be this tendency to think we are not like the Pharisees in Matthew 5, di ba? Yung isipin, di mo katulad ng mga Pariseo. But as Christians, we have the tendency to be the greatest keepers of a double life. Outwardly displaying faith while inwardly struggling with hidden and contradictions. Tama po, hindi po ba? To the point we know what to say or to do spiritually, or to spiritualize or to do spiritual things, but deep down, we are not authentic, we are not transparent, and trustworthy. In other words po, hindi tayo totoo. Hindi tayo namumuhay po ng totoo. Kaya ang gandang paalala po, galing po sa evangelist and teacher na si Oswald Chambers. We cannot stand as imposters before Him, before God, for even 1 second. So, listen to this word of warning. Painggan po natin. In Proverbs 11 verse 3, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by what? By their duplicity. Kaibigan, ang laging pagsisinungaling at ang isang buhay na marami hindi totoo, alam niyo po yun, can destroy relationship, can destroy trust of people. Kaya pong sirain po ang relasyon po natin sa tao o ang tiwala ng tao po sa atin. Can damage our reputation. Pwede pong sirain po ang ating reputasyon. Can have legal and financial repercussions. Yan ang isang epekto po ng pagsisinungaling. Can lead to emotional stress and guilt. Can lead to a life of pain. Kasi yun na nga po eh. Namumuhay ng hindi totoo, ang daming tinatago eh. Diba? It can lead to what? Stress, guilt, di po ba? Na yun na nga, ang buhay mo ay isang kasinungalingan. All of us need to acknowledge our tendency to tell a lie and live a life that is a lie. And there must be this desire to eliminate and esteem truthfulness. Yung tanggalin po ito, alisin po ito, at bigyan po natin ng kahalagahan ang katotohanan. Bigyan po natin ng halaga po ang katapatan po. Kaya sabi nga po ni Pablo sa mga taga-Epeso, kaya wag na kayo magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan sa kanya mga kapatid kay Kristo dahil kabilang tayong lahat sa isang katawan po. Wag nang magsinungaling. Itigil na yan. At sabihin po ang katotohanan. That's why the second thing to do to establish integrity in our speech and in our life, esteem truthfulness. Pagpapahalaga po sa pagiging totoo. Balikan po natin ang Mateo po. Narinig din niyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa na walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpuang padata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag niyong sasabihin, saksi ko ang langit, sapagat ito'y trono ng Diyos, o kaya saksi ko ang lupa, sapagat ito'y kanyang tungtungan. Huwag din niyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo, sapagat di isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sabi nga po, it makes sense that Jesus would talk about after the topic of divorce. A marriage is a vow made before God in the union of two people. And now Jesus talks about the weight of vows and oaths that we make to one another. For us to realize, makita po natin the weight of our words, yung halaga po ng ating po salita. To put value to our words. Pastor of Divinity and Biblical Criticism, William Barclay. The ideal society is one in which no one's word will ever need an oath to guarantee its truth.
And no one's promise will ever need an oath to guarantee is fulfilling. Yan yung ideal society. Hindi na natin kailangan po ng manumpa at alam niyo po yung panata po, di ba? Yung salita po natin, yan na lang po ang kailangan. Tutuloy po natin yung mga tanong. Binibigyan ba natin ng halaga ang ating pong salita? Naniniwala ka ba na dapat may integridad ang pananalita ng tao? Tanong, binibigyan po ba ng halaga ang katotohanan sa pang-araw-araw na usapin? Kung totoo po, tandaan po natin ang apat na bagay po na ito. Una po, keep your promise. Keep your promise to people. Tandaan at gawin ang mga pangako na ginawa mo o sinabi mo sa tao. Sabi nga po Okay? Napakagandang paalala. Malamang marami po sa atin, naaalala po ito. Don't make promises you cannot keep. Ulitin ko po. Don't make promises you cannot keep. Huwag ka magbigay ng pangako na hindi mo naman kayang tuparin o gawin. Pero yun na nga. Once you made the promise, you better keep it. Kailang mga paalala para sa atin pong lahat. Kaya tandaan at gawin ang pangako mo na babayaran mo ang utang mo. Bayad-bayad din ang utang pag may time. Okay po ba yun? Huwag kalimutan. Tandaan at gawin ang pangako mo sa magulang mo na bibisitahin mo sila. Lagi na lang kasi busy and excuse. Ang excuse. Tandaan at gawin ang pangako mo sa asawa na ipaglalaban mo ang pagsasama nyo. Yung pangako pa na pwedeng ginawa mo noong nakaraan na linggo. Nung pinag-usapan ng marriage and divorce. Huwag mong maalala yung promise mo dati. Naaawayin mo siya lagi. Huwag yun. Tandaan at gawin ang pangako mo sa anak na ibibigay mo yung gusto niya. Yan na nga po, tayo mga magulang promise na lang tayo ng promise. Kaya magulang, pakinggan niyo po ito. Okay? Kasi ako mismo po, pagdating sa bagay po na ito, maganda mapaalala po sa akin po ito. Kasi minsan, lalo po sa aming bunsong anak, naalala ko. Para tumahimik May hinihingi. Sige, okay. Yan, promise ng promise. Sabi nga po if your child asks you to swear or to promise, you should take it as a formal accusation. Aray ko. Since it reveals that your child has learned that he or she cannot quite trust your word. Your yes has not always meant yes. Yan na nga. Ideally, our word as parents should be so dependable that the child never thinks of guarantee. So, hindi na siya ihingi. Dada, mama, okay, daddy, mami, tay, nay, mag-promise ka na yung sinabi mo, gagawin mo. Yung dapat ganun po katibay po yung ating pong salita na hindi na po humihingi. May integridad na hindi na po hihingi ng mga guarantee. Okay po ba ito? Agree po ba tayo dito mga magulang? Bigyan niyo po ako ng thumbs up. Minsan kasi magulang, minsan kasi magulang, tayo mga magulang. Yun na lang po masasabi ko. Alam niyo po yun, minsan kasi magulang, tayo mga magulang. Usual reasons people give on why they do not keep a promise. Ano po binibigay na dahilan kung bakit hindi tinutupad po ang pinangako? They do not really intend to keep it. That's one. They do not remember what they agreed to. Hindi ko maalala na sinabi ko pala yan. They have a sudden change of heart. Bago na ang isip ko They do not consider it necessary to abide by their words. Yun na nga po. Parang hindi mahalaga po ang ating salita. They do not find keeping one's word beneficial to them. Parang wala siyang halaga, wala siyang maibibigay. Napansin po ba natin? Ang mga dahilan po na nasabi ay ilang dahilan din kung bakit ang ibang tao po hirap pagkatiwalaan po sila. Pag-isipan niyo po mabuti. So, we should not just be demure with our speech, thoughtful with our words, but we should also be mindful of promises we make. Tignan niyo po ito. The Message translation of Matthew 5:33 to 37. You know what? Nung nabasa ko po ito, I really find this
Very insightful, actually. And don't say anything you don't mean. This counsel is embedded deep in our traditions. You only make things worse when you lay down a smokescreen of pious talk, saying, I'll pray for you and never doing it, or saying, God be with you and not meaning it. You don't make your words true by embellishing them with religious phrase. In making your speech sound more religious, it becomes less true. Just say yes and no. When you manipulate words to get your own way, you go wrong. Alam niyo po, pwedeng magandang panahon po ito na mapaalala po sa atin that we should keep our word, keep your word to or promise to pray for people. Do not allow it to be just pious talks. Tandaan at gawin po natin yung sinabi po nating salita o pangako na ipag-pray po natin ang isang tao po. Di ba? Ang dami po kasi ngayon yan Pag-pray mo ko, o pag-pray kita, may nabahagi po sa ating problema, pag-pray kita sa mga messages, di po ba? Ginagamit pa po natin, di po ba? Yung ganito pong symbol, di po ba? At minsan, yun na nga po, parang nagiging pious acts na lang siya. Or talk, di po ba? And we don't keep our word. Hindi po natin tinatandaan at ginagawa po. So this is a good time for us to be reminded of that. Keep your word or promise to pray for people. Keep your promise. Keep your promise to people. Keep your promise to God. Tandaan po at gawin po natin ang mga pangako po natin sa Diyos. Kung babalikan po natin po ito. Sabi po sa Ecclesiastes 5 verse 4, kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad ito. Tuparin mo ang pinangako mo sa Kanya dahil hindi siya natutuwa sa mga hangal na hindi tumutupad sa mga pangako. Magandang paalala, di po ba? Opo, the Lord is patient, the Lord is forgiving, the Lord is merciful, pero hindi dahilan ito para isang tabi at kalimutan basta-basta ang mga pangako natin sa Diyos. Tandaan po natin at gawin ang pangako na ibinigay po sa Diyos that you will forgive someone, na papatawarin mo isang tao. Tandaan at gawin ang pangako mo sa Diyos that you will change your ways, na babaguhin mo na ang buhay mo. Tandaan at gawin ang pangako mo sa Diyos that you will be more committed to your marriage and family. Diba yung pangako na talagang mas iingatan mo ang marriage, ang pamilya, ipaglalaban mo, tandaan at gawin ang pangako mo sa Diyos. That you will give Him the first fruit of your salary. Kung binibigyan mo ng halaga ang katotohanan sa pang-araw-araw na usapin, keep it real. Panatilihin nating totoo. PV. Let us be vigilant with half-truths and exaggeration. Kaya ang ganda po nito kay Gregory Brown, pastor and author. When Christ said, let your word, He uses logos, which can be translated not only as word, but also as speech or communication. And this emphasizes that not only should our oaths be truthful, but our regular daily conversations. We should avoid exaggerations, which are shared to display ourselves in a more favorable light. We should avoid half-truths, which are often given to avoid consequences. Our words at all times must be truthful. Ganda po, di po ba? Siguro iba sa atin naalala po o alam po ang idiom po na ito, stretching the truth. Diba? Yung dinadagdagan po natin ang katotohanan. Ano po ibig sabihin nito? To say something that is not exactly true? To describe something as larger or greater than it really is? Halimbawa po, he was stretching the truth to make the story more interesting. Sa totoo lang po, kahit sino po sa atin pwede maging guilty po dito Stretching the truth when it comes to our achievements and accomplishments, di po ba? Dinadagdagan po natin ang katotohanan po pagdating sa mga achievements at mga accomplishments po natin. Stretching the truth when it comes to an incident we saw, dinadagdagan po natin mga detalye. Kung ano po yung ating nasaksihan.
Stretching the truth when it comes to how the Lord had been good to us, di ba? Naging mabuti naman po ang Diyos. Pero di ba minsan parang nadadagdagan po natin. Stretching the truth when it comes to our past life. Di ba? Yung nadadagdagan po natin ng yung katotohanan po eh. Pagdating sa kusina po tayo dati, di po ba? Gets ko na. Di ba? Gets naman, di ba, na loko ka noon. Di ba? Ang dami mo, pero minsan yung nasosobrahan po, yung iba hindi na talaga totoo. To make the story more what? More exciting. Ika nga. PV, let us be vigilant with pious talks. Yung binabanggit po kanina. Si Paul, reminding Timothy, here in 2 Timothy 2, verse 16, stay clear of pious talks that is only talk. Words are not mere words, you know. If they're not backed by a godly life, they accumulate as poison in the soul. Maraming Bible scholars po magkasabi na ang Matthew 5, verse 33 to 37, ay nakadikit po sa utos po na ito. Exodus 20, verse 7, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not leave him unpunished who takes his name in vain. Some think that this command, not to take the Lord's name in vain, means swearing, cursing, or using bad language. It would certainly include that, kasama po yan. Pero pakinggan niyo po ito. But it also includes misusing the name of God to get what we want. Maling paggamit po ng pangalan po ng Diyos para makuha po natin yung gusto po natin o dahil sa makasariling dahilan po. Kaya a different version of Exodus 20 verse 7, Contemporary English Version, do not misuse my name. Paano minsan natin nagagamit ang pangalan ng Diyos sa hindi tama? O sa mga paraan na talagang pangsarili po ito. When we make statements like, God is on my side, yan, ingat po tayo dyan. Yung kakampi ko ang Diyos. Kasi ang tanong po, is this something we say to people who opposes us? Pag may kumakalaban, talagang automatic, huwag mo kalabanin. Kakampi ko ang Diyos. Statements like, this is for God, para sa Diyos ito. Is this something we say to force someone to do something? Para gawin niya, di po ba? Gagamitin na po natin ng Diyos, papasa natin ng Diyos, di ba? Para sa Diyos yan, gawin mo yan. Statements like, God told me this, sabi sa akin ng Diyos. Is this something we say to justify our actions and decisions? Pag may isang tao, kinukorek ka, di ba? Ando na, para tumigil na siya, yan ang sabi ng Diyos sa akin. So, ibig sabihin nun, stop ka na. Statements like, God told me to tell you. Sabi ng Diyos, sasabihin ko. Is this something we say to impose our spiritual authority on someone? Para talagang ipakita? Hindi. Ito ang sabi ng Diyos. Kinausap ako ng Diyos, sasabihin ko sa iyo ang bagay na ito. Pero sa totoo lang, ang dahilan, hindi naman talaga yung, para matulungan yung tao, talaga nakarinig sa Diyos, kundi para ma-impose niya yung spiritual authority niya doon sa tao. Kaya dapat iniisip po nating mabuti. Kung dapat nating sabihin ang mga bagay na ito sa isang sitwasyon po, hindi lang po basta-basta lumalabas po sa atin. Pinag-iisipan po natin mabuti. Pastor Dave, kinakaugnay pa rin ba ng Diyos ang tao? Kinakausap pa rin ba? Opo naman. Yes, absolutely. We believe in the gifts of prophecy, words of knowledge, and wisdom. But we must be careful to not regard any personal revelation or prophecy above Scripture. It is our belief that God speaks to every believer primarily to His sufficient word through the Bible po. Kaya magandang paalala sa atin ng Hebrews 4 verse 12. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos. Di po ba? Buhay ang salita ng Diyos. Mabisa ang salita po ng Diyos. It is alive and it is active. PV, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. It's one scripture we often hear, right? And through the scripture, we're reminded that the righteousness of the heart can be seen through the words that comes out of our mouth, which includes, kasama po dito, our promises, our testimonies, and even our counseling of others. Kung naniniwala ka na dapat may integridad ang pananalita ng tao, pakatlo, keep an eye on a lie. Maging alisto po sa kasinungalingan.
As mentioned earlier, the first sin committed involved a lie told to Eve. But there's an overlooked detail in the story. Isang detalye sa kwento na minsan di binibigyan po ng pansin masyado. Adam was right there with her. Nandun si Adam po. Nandun si Adan. And he was silently and passively observing. And Adam's silence is significant. Yung wala po siyang ginawa, wala po siyang sinabi. Mabigat po yan. He stood passively while deception unfolding. Failing to intervene, hinayaan niya lang po. Yung kasinungalingan po, na maganap, wala siyang ginawa. Jesus did not take their system of lying sitting down. The people at that time. Hindi niya hinayaan lang. He confronted the people about this. In a sense, hindi pwede, hindi okay ang ginagawa niyo. Kawikaan po. May mga bagay na kinamumulian ang Panginoon. Okay? Things that the Lord detests. At magandang mapaalala po sa atin po ito. Ang pagpapataas, yun po ang una. Pero tingnan niyo po yung pangalawa po, ang pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling. I understand that confronting and correcting a lie told is not easy. Hindi po madali yan. Pag nakarinig ka, oops, parang kasinungalingan yan. Parang hindi totoo yung sinabi niya. Hindi po madali to confront and correct. And this can be a different discussion altogether. But as a people who believe in the God of truth, we should detest lying and stand up for what is true. Dapat yun tayo. Hindi tayo natutuwa pag may nakikita tayong kasinungalingan po. At dapat nandun po yung, di ba, tatayo po sa katotohanan. Kung binibigyan mo ng halaga ang iyong salita. Pang-apat, keep an eye on consistency. Bantayan ang sarili na sa hindi pagpabago-bago. Another question for all of us. If you will say you will do something, do you follow through yan? Pag nandun sinabi mo na gagawin mo isang bagay, nagka-follow through ka ba? Natatandaan mo ba? Tinitiyak mo ba na kailangan gawin ko yung aking sinabi? Kung babalikan po natin ang Ecclesiastes, mas mabuti pang wag ka na lang mangako kaysa mangako ka at hindi mo naman tutuparin. So kung binigay mo ang salita po, tuparin mo ito. Kung binigay po natin ang salita po natin sa isang tao po, di po ba? Tuparin po natin ito. Let our yes be yes and let our no be no. Kung nag-commit ka na gagawin mo isang bagay, di ba? Parangalan mo ito. Di ba? You need to honor it. Kailangan tayuan mo yan. Kung tumanggap ka ng isang obligasyon, gawin mo yan. Di ba? Kailangan gawin po natin po yan. Okay po ba? Siguro maganda maging paalala po sa atin po ito. Ito di po ba? Yung yung consistency. Let our yes be yes. Pag nagsabi tayong yes, yes, no, no. Sabi nga po, ang ganda po nito. People who trust God's word should be people who can be trusted with their word. Ulitin ko po yan. People who trust God's word should be people who can be trusted with their word. The third thing, last thing, to do to establish integrity in our speech and in our life, establish trustworthiness. Patibayin pong tiwala. Bible teacher Warren Wiersbe. Jesus taught that our conversation should be so honest and our character so true that we would not need crutches to get people to believe us. Words depend on character and oaths cannot compensate for a poor character. Tanong, a question on character. Mapagkakatiwalaan ka ba? O binibigyan mo ng dahilan ng iba para magdalawang isip kung magtitiwala sila sa iyo o hindi? Minsan, kailangan tanungin po natin po yan. Correct? Balikan po natin si William Barclay. The ideal is that people should never need an oath to buttress or guarantee the truth of anything they may say. Pakinggan niyo po ito. Ang ganda. The character of an individual should make an oath completely unnecessary.
The guarantee and the witness should lie in what the person is. Dapat yun ang guarantee kung sino po siya. Ang kanyang character, ang kanyang pagkatao. Socrates, the great Greek teacher and orator, said, "A man must lead a life which will gain more confidence in him than ever an oath can do." The second century Christian theologian Clement of Alexandria insisted that Christians must lead such a life and demonstrate such a character that no one will ever dream of asking an oath from them. Isang buhay po, alam niyo po yun? Na hindi na nangailangan sabihin ng iba, mangako ka, manumpa ka sa Diyos, okay? Mangako ka, o hindi na po kailangan po yan. Yes, Matthew 5:33 to 37 are verse that talks about oaths and the misuse of oaths. But beyond that, naalala niyo po, there are verses of Scripture that deals with dishonesty, being truthful, and living a life of integrity, patibayin ng tiwala. Mamuhay na may integridad. Alam niyo po yun? Hindi po madali po yan. Hindi po ba sa totoo lang? Easier said than done, sabi nga. Kaya kung babalikan po natin ang Matthew 5, now verse 37. Ang huling bahagi po ng talata, sabi mo na lang na oo, kung oo at hindi, kung hindi, tignan niyo po ito. Sapagkat ang anumang sumpang idinaragdag dito ay buhat na sama-sama. Bard notes on the Bible, there are many commentary about this. But Bard notes on the Bible, comment of evil is evil, proceeds from some evil disposition or purpose. And from this we may learn the profane swearing is always an evidence of a depraved heart. To trifle with the name of God or with any of His work in itself most decided proof of depravity. Kaya yun na nga po yung heart revealed eh. Talagang puso pakita ng Diyos eh. Diba? Ang puso ng tao, the seed that is inside of us. Kaya mahirap gawin po eh. Di po ba? Yun na nga, mabuhay po na may integridad, di ba? Patibayin po ang tiwala. Kasi maraming pagkakataon na pag hindi natin nagagawa ito, talagang lumalabas po eh. Yung katotohanan eh. The sinful nature and the depravity of the heart po. Why the need to use the name of God? Why the need of others for others to make an oath of promise? Di po ba? Is it a reflection that people have this capacity to have what? An evil disposition or purpose, di po ba? Na talagang, bakit kailangan ipasok ang Diyos? Kasi hindi ko pinagkakatiwalaan ikaw, yung puso mo eh. Is it the reflection of the wickedness and deceitfulness of the heart? Kaya kita natin yan, di ba? Na ito talaga nilalabas po ng Diyos sa Sermon on the Mount, revealing the heart. And the only one who can fix the heart, di ba? Kaya maganda mapaalala po sa atin. I think all throughout our series, yan po, hindi po ba? Ang isang naging paalala. The heart revealed, ito ang puso. Ito ang nagagawa ng puso. Ito ang kakayanan ng tao dahil sa deceitfulness of the heart or because of sinful nature. And the constant reminder, the only one who can fix the heart is God. Marami po na pwede pag-usapan po on how to establish trustworthiness. But Pinnacle Village, the first and most crucial step in establishing trustworthiness is to keep your heart checked by God. Psalm 119, ganda po, verse 29. Turn me away from a life of lies. Graciously provide me with your teachings. Maybe you are humbly admitting, ikaw yung, di ba, sa panahon na ito, talagang inaamin mo, nagpapakumbaba ka. That you have not been careful and mindful of the testimony of your words. Hindi talagang, yun na nga eh. Hindi naging maingat, naging pabaya po. There are times you find yourself lying, exaggerating, and name-dropping God for your own concerns. And you are here today. Nandito ka ngayon, nakikinig ka ng mensahe ngayong araw na ito, asking for God's forgiveness. Yung, Lord, patawarin mo ko. Come to God in prayer. Always allow God to check your heart. I think it's a good reminder for all of us. Always allowing God to check our heart. Lord, examine me. Know my ways. Know my heart. Maybe you are someone who has been branded as a person who cried wolf. Pwede ikaw naman yung tao na
Maraming tao di na naniniwala sa iyo. They have branded you as a person who cried wolf. Nobody believes you anymore. And you are here today. Nandito ka ngayon, nakikinig. At ang sinasabi mo, ayaw mo na ng ganong klaseng reputasyon, buhay. You want to turn away already from a life of lies. Or maybe you're already tired of lying. Pwede ikaw yung, pagod ka na sa pagsisinungaling. Dahil sa mga dala-dala mong sekreto. Tired of lying because of secrets that you've been carrying. Pagod ka na. Yun na nga, sa dami na sekreto na tinago mo sa puso mong, tinago mo sa ibang tao. And you are here today, nandito ka ngayon, nakikinig ka, siya sabi mo, you want to be freed from a life of lies. Surrender your life to God today. Suko mo ang buhay mo sa Diyos. Allow Jesus Christ to save you and release you from these things. Hayaan mo na iligtas ka ng Panginoon sa mga bagay na ito. Come to Him. Surrender your life to Him. Let Him be the Lord of your life. For He is the God who keeps His promise. Kaya ang ganda po nito eh. From 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataon. Magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang papahamak ang sinuman. Pwede ang panahon na ito ay binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tumalikod sa pagkakamali, tumalikod sa buhay ng pagsisinungaling, at nandun yung lumapit tayo at hayaan lang natin na tulungan tayo ng Diyos na malagpasan ang mga bagay po na ito, mapagtagumpayan ang mga bagay po na ito. Pinnacle Village, as I end today's message, we serve the God of truth. And His people, and as His people, we should examine our hearts, guard our tongues, and strive to be people of our word. Jesus Christ has set us apart as salt and light, maging asin at ilaw. And we should long for the world to see the trustworthiness of God on display through our speech, sa ating pong pananalita, and the way we live, kung paano po tayo mamuhay po. Bago po tayo manalangin po, ay awitin po natin ang kanta po na ito at hayaan po lang natin na tayo po ikaugnayin ng Diyos sa ating po mga napainggan ngayong pong panahon po na ito, bago po tayo manalangin. Too long
At this time, please join me in a word of prayer. Let's just come before God. Lord, you see all of us. You see who we are. You see our lies. You see our mistakes. You see our failures, Father. You see our tendency for half-truths, for exaggerations, for blatant lies, oh God. And we ask for your forgiveness. We ask for your help. Lord, on our own, oh God, we cannot really live a life of integrity. We cannot really achieve integrity when it comes to our words, our speech, even the promises that we make to people, oh God. That's why be the one to help us, oh Lord, to be more consistent, oh God, for us to fight for what is true, for us to be truthful with our words, oh God. Truly, Father, just help us, O Lord. For you are the God who is faithful. You are the God who gives us the strength, O God, to overcome these things, O God. We continue to pray for us, Lord, as your people, Father, for us to always live a life of integrity, O God. This is your desire for us. This is your calling for us because we are your salt and light. We are thankful, Lord, for this series, Upside Down Kingdom. We are thankful, Father, for those times where you truly reveal our hearts, Lord, and remind us that you're the only one who can fix our hearts, oh God. We thank you, Father. Once again, lifting to you each and every one, every family, every work, every school represented. We thank you, Father. And we give to you our thanksgiving and our highest praise, for you deserve it. And this is our prayer. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. God bless everyone, and until next time as we continue our series, Upside Down Kingdom.